3 buwan, eksaktong ganoon katagal. Ang Russian rocket launcher na ito ay nananakot sa militar ng Ukraine. Araw-araw, pinaputok ng Bojovaya Machina 30 Smerch multiple rocket launcher ang mga rocket na tumama sa sasakyan, infrastruktura at tropa ng Ukraine. Nakakatakot kasi kaya ng halimaw na ito na paputukin ang buong rocket salvo sa loob ng 1 minuto, 38 segundo. Kung eksakto at mabilis tayo, kaya nitong mag-impake at umalis agad. Kaya halos imposible ang ganting atake ngayon. Noong una, walang alam ang Ukraine kung ano ang nangyayari. Minsan bigla na lang lumilitaw ang ilang rocket at tumatama sa mga sibilyang lugar sa Kherson, Mykolaiv at Zaporizhia. Ilang linggo silang nagmanman bago natunton ang target na nagtatago ng 30 kilometro sa loob ng Russia. Napanood pa nila ng live kung paano nagpaputok ng mga rocket ang Bojovaya Machina 30 mula sa isang bukas na parang. Nag-empake ng ilang minuto lang at pagkatapos ay nawala na papasok sa kalapit na gubat. Pero wala nang balak ang Ukraine na palampasin pa ulit ito. Makaraan ng ilang minuto, nagpadala sila ng 2 kamikaze drone sa launcher. Tinamaan ng isa ang missile at nagdulot ng malakas na pagsabog na sumira sa buong sistema. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang grupong responsable sa pagpuksa ng mapanganib na rocket launcher at mahigit 12 bilyong halaga ng kagamitang militar ng Russia, kasama ang 2,000 tangke at 3,000 infantry fighting vehicles. Sila ang Special Forces Detachment ng National Guard ng Ukraine, ang Lazars. Mas nakakagulat pa, sa 12 bilyong halaga ng pinsala ang katotohanang ang leader ng grupong ito ay hindi profesional na sundalo kundi isang film producer. Ginawang isa sa pinakamabangis na unit ng drone warfare ng Ukraine ng 56 anyos na lalaki, ang maliit na grupong sibilyang boluntaryo. Kilalanin si Pavlo Yazarov, mas kilala sa kanyang tawag na Lazar. Bago ang digmaan, isa siyang television producer, co-owner ng malaking television studio, at producer ng sikat na political talk show. Ngayon, pinamumunuan niya ang pinaka-epektibong unit ng drone sa Ukraine na palihim kumikilos sa nakalipas na 3 taon. Walang kahit sino ang nakakaalam kung sino talaga sila. Nagbago ang lahat noong Agosto 2025 nang itampok ng Forbes Ukraine si Yedozadov sa pabalat at ibinahagi sa mundo ang kahanga-hangang nagawa ng grupo. Itinatag noong Setyembre 2023, ang grupo ni Lazar ay patuloy na nakakasira ng halos 300 milyong halaga ng kagamitan ng Russia kada buwan, na napatutunayan ng malinaw na ebidensya ng video. Ayon sa General Staff ng Ukraine, halos isa sa bawat 5 tangke ng Russia na nawasak sa digmaan ay dahil sa kanila. Nawala na sa Russia ang 11,300 tangke at 23,500 armored vehicles mula simula ng pananakop. At grupo ni Lazar ang may gawa sa halos 20 dito. Sa ilalim ng 27 Brigade ng National Guard, ang unit na ito ay pangunahing binubuo ng mga sibilyan na naging bihasang drone pilot. Nagsimula ito nang magboluntaryo ang leader nilang si Pavlo Yedozadov noong inilunsad ng Russia ang pananakop noong huling 2022. Gamit ang galing sa pag-oorganisa at malikhaing pag-iisip, lumikha siya ng bagong drone warfare team na bago sa Ukraine. Sa pamumuno niya, lumaki ang grupo ni Lazar mula volunteer na proyekto hanggang sa maging pinakamapanganib na heavy bomber drone unit ng Ukraine. May 1,000 at 300 mandirigma na nakakalat sa linya ng harapan. Ngayon, halos gabi-gabi at bawat 10 kilometro sa harapan, nakakalat ang kanilang mga koponan. Isang hukbo ng 70 hanggang 100 drone crews ang abala sa paghahanda upang magdala ng panibagong bangungot sa mga tropang Ruso. Habang sinusubukan nilang magpahinga, makikita mo ang tunay na nagpapatingkad sa grupo ni Lazar at dahilan kung bakit sila napakadelikado ay ang kanilang husay sa inobasyon. Kinukuha nila ang mga ordinaryong kagamitan at kung ano-anong piyesa, tapos ginagawang mga nakamamatay na sandata sa paraang hindi naisip ng kahit sino. Halimbawa, noong 2022 nakuha ni Yedozadov ang isang agricultural drone na ipinuslit ng mga smuggler ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 10,000. Naglagay siya ng anti-tank mine mula Soviet era, ginawang sandata, at agad nitong binago ang modernong digmaan para sa mga susunod na henerasyon. Dati, kailangan ng drone ng line of sight radio signal para konektado, pero binago ito ng grupo ni Yedozadov nang lagyan nila ng Starlink communication terminals ang kanilang mabibigat na drone. Ibig sabihin,
Kayang kontrolin ng mga piloto ang drone gamit ang satellite internet mula sa malayo. Hindi na kailangan isugal ang buhay nila sa harapan. Isa itong revolusyonaryo. Ang isang drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar na pinagsama sa isang mura pero nakamamatay na bomba ay biglang kayang lumipad ng 10-10 kilometro papasok sa teritoryo ng kalaban. Nakaupo ng ligtas sa bunker ang mga piloto malayo sa panganib. Sa mahigit 3 taon ng operasyon, 16 lang sa grupo ni Lazar ang napatay sa aksyon. Mababa kumpara sa dami ng mapanganib nilang misyon bago ang 2,022. Kung gusto ng isang bansa na tamaan ang mga target na ganito kalayo sa likod ng linya ng kalaban, kailangan nilang umasa sa mga misil na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar o magpadala ng mga piloto na mapanganib na malapit sa harapan, inilalagay sa panganib ang kanilang buhay bawat misyon. Ganyan pa rin ang ginagawa ng Russia ngayon. Nakita natin ito sa simula. Paano nila ginamit ang 10 milyong rocket launcher para sa isang target lang. Isa pang problema, ang baterya ng commercial drone ay tumatagal lang ng 20 to 30 minuto. Naayos ng grupo ni Lazar sa paglalagay ng malalaking baterya sa mga drone. Imbes na 2 battery pack, nilagyan ng 18 battery pack bawat drone ng mga teknisyan. Ngayon, kaya nang tamaan ng drone ang hanggang 16 na target sa isang gabi mula sa dating 2 lang. Dahil sa mas mahabang oras ng paglipad. Pagdating sa payload, versatile ang mga drone ng grupo ni Lazar. Ang Baba Yaga. At kayang magdala ng iba't ibang klase ng bala. May drone na kayang maghulog ng maraming granada gamit ang 3 D-printed auto-dropper. Ang iba naman ay may malakas na warhead. Halimbawa, isang binagong anti-tank mine o malaking 155 mm artillery shell. Ang flexibility na ito ay tumutulong sa tropang Ukranyano na tamaan ang maraming kalaban sa malalawak na lugar o tutukan ang firepower para wasakin ang mga bunker, battle tank, o armored vehicle ng may mataas na katumpakan. Kaya imbes na iilang drone hobbyist lang, ang basta-basta nagbabagsak ng granada kung saan-saan. Si Yedazadov ay lumikha ng drone na parang McDonald's, organisado, epektibo, at nakamamatay. Noong kalagitnaan ng 2023, umaabot na lang ng 3 kilometro lampas frontline ang mga drone ng Ukranya at agad nakakahanap ng target. Pero ngayon, naging mahirap nang makita ang mga armored na sasakyan. Kahit 20 kilometro pa ang lalim sa likod ng linya ng kalaban. Sa kabilang banda, ang kakulangan ng mga target na ito ay patunay ng kanilang pagiging epektibo. Para mas masaya, ginawang parang paligsahan ng Ukraine ang pagsabog ng mga tangke ng Russia at opisyal ng nagtatala ng puntos. Ang drone crew ay nakakakuha ng 12 puntos sa pagpatay ng sundalo, 40 sa pagsabog ng tangke, 50 sa pagsira ng rocket launcher, at 120 puntos kapag naalis ang konsentrasyon ng kalabang infantry. Oo, alam kong controversial gawing parang video game leaderboard ang digmaan. Pero digmaan naman ito. Hulaan mo kung sino ang nangunguna sa scoreboard? Grupo ni Lazar, noong Hunyo 2025, nakuha ng unit ni Yedazarov ang 25 beses na mas mataas na puntos kaysa ibang grupo sa mga kategorya ng tangke, armored vehicles, at artilyeryang nasira. Ngayong tag-init, sinimulan ng grupo ni Lazar ang paghuli ng mga artilyerya ng kalaban na nasa 50 hanggang 100 kilometro sa likod ng labanan. Mas malayo ang naaabot nila kaysa ibang first-person view drone units. Kaya mas marami silang napabagsak na artilyerya ng Ruso kaysa sa 4 na susunod na pinakamagagaling na koponan. Ang dahilan kung bakit nakakakuha sila ng mataas na puntos ay dahil sa kanilang masusing paraan ng beripikasyon. Mas magaling magkoordinasyon ang koponang ito, gaya ng nangyari noong hinabol nila ang Bojovaya Machina 30 Smerch rocket launcher. Hindi lang basta isang drone ang basta-basta lumilipad, nakakakita ng target at binobomba ito. Sa halip, gumagamit sila ng sistematikong paraan. Isang drone ang nagmamasid sa kalaban, isa pa ang malapitang sumusubaybay, at ilang strike drone ang tumatapos sa trabaho. Kung magkaaberya ang unang drone, may nakaabang pa para tumapos ng trabaho. Ganyan mismo nila napatumba ang 10 milyong pisong aklat ng Rusya. Sa Donetsk, isang drone ang bumomba sa silungan ng ME sa air defense launcher, kaya napilitang lumipat ng pwesto ang mga tauhan ng Rusya. Pero sa mismong sandali na nagsimulang gumalaw ang aklat, may isa pang drone na biglang sumugod at pinasabog ito. Tinapos na talaga ang trabaho. Sa ganitong paraan, hindi lang mataas ang tagumpay ng grupo ni Lazar sa pag-atake, kundi natatala at nabeberi-pipika rin nila bawat napatay. Oo, bihira silang magbahagi ng video ng pag-atake sa publiko, ngunit agad itong ipinapasa sa mas mataas na opisyal para kumpirmahin ang mga target. Dahil dito,
Hindi maitatanggi ng Russia ang pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar ng kanilang militar na gamit dahil malamang mayroong video ng bawat tangke na sumasabog at nadudurog. Noong 2024 na wala ang halos 1,000 at 400 pangunahing tangke ng Russia, kaya napilitan silang gamitin ang mga lumang tangke mula Cold War. Sa totoo lang, halos walang silbi ang lumang tangke dahil agad itong natutunton at nasisira ng mga drone ni Lazar bago pa man makaputok. Ang bagong T-70M tank ay nagkakahalaga ng 3 o 4 na milyon habang ang mga lumang modelo ay aabot pa rin sa milyon o daang libong dolyar. Samantala, ang Smerch Multiple Rocket Launcher ay lagpas 5 milyon habang ang Bok Air Defense System ay nasa 10 milyon. Noong Oktubre 2025, tinatayang umabot sa 100 bilyon ang kabuang pagkawala ng kagamitan ng Rusya. Base sa leaked na video at salaysay ng mga saksi, sobrang desperado na ang militar ng Rusya na mapunaan ang kanilang mga kawalan kaya gumagawa sila ng katawa-tawang hakbang. Para sa mga komandante ng Rusya, madaling makita at sirain ng drone ang mga sasakyang may makina at metal na bahagi. Dahil dito, gumamit sila ng mga hayop bilang transportasyon. Sa isang na-intercept na radio transmission, narinig pa ang reklamo ng sundalong Ruso. Nagpadala ang kagawaran ng tanggulan ng asno dahil wala ng truck. Hindi ring grupo ni Lazar ang laging may sala sa pagkatalo ng mga Ruso. Malaking pinsala rin ang nagawa ng artillery crew, anti-tank team at drone units ng Ukraine. Namumukod tangi ang unit ni Lazar dahil sa tuloy-tuloy nilang pagsira sa mga pangunahing target ng Russia tulad ng mga tangke, artillerya at depensa sa himpapawid. Ang mga mamahaling kagamitan ang dahilan ng malaking kabuuang pinsala na naidulot nila. Halimbawa, noong gabi ng Pebrero 13, 2023, sinubukan ng mga puwersa ng Russia na magsagawa ng sorpresang mekanisadong pag-atake gamit ang 32 sasakyan, kabilang ang mga tangke at mga armored personnel carrier. Nakita agad ng drone operators ni Lazar ang paparating na convoy at agad silang kumilos. Hindi pinadaan ang kalaban. Lumipad ang maraming bomber drone sa kalaban. Tinukoy ang mga sasakyan gamit ang thermal camera at nagbagsak ng sunod-sunod na bomba. Sa ilang minuto, 27 sa 32 sasakyan ay naging naglalagablab na mga labi. Isipin mo kung gaano kalaking pinsala ang maaaring idulot ng convoy na ito kung nakarating ito sa harapan. Isang maliit na drone lang ang nawala sa Ukraine sa operasyong ito. Maliit na halaga kumpara sa milyong dolyar na pinsalang idinulot sa puwersa ng Russia. Sa isa pang insidente, humigit kumulang 30 tangke ng Russia at mga BMP infantry fighting vehicles ang nagtipon, handa ng magsagawa ng sabayang pag-atake. Pero muling nagmamasid ang drone operator ni Lazar at sa tamang oras, sumugod ang drone na may mabibigat na armas at winasak ang 30 armored vehicles. Narito pa ang isang nakakatawang pangyayari na dapat banggitin. Pauwi na ang isang mabigat na bomber drone mula sa misyon matapos tamaan ang target. Nang mapansin nito, ang Russian Buk-Isa Air Defense System na ibaba na ng drone lahat ng bala nito. Pinatong ng operator ang drone sa ibabaw ng Russian na sasakyan habang tumatakbo ito sa kalsada. Pagkatapos mag-park ng mga Ruso at bumaba para mag-usap matapos ang misyon, doon lang nila napansin ang drone. Narito ang mga Ruso at maingat na sinundot ng patpat. Saka pinasabog ng operator ng Ukranyano ang drone at ang sumunod ay kasaysayan na. Alam mo, isa sa mga pinakakapansin-pansing bagay tungkol sa grupo ni Lazar ay halos puro dating sibilyan. Ang mga miyembro nito, mga 78% kung tutuusin. Ito ay mga kalalakihan at kababaihan na hanggang kamakailan lang ay halos walang karanasan sa militar o wala talaga. Negosyante, information technology specialist, inhinyero, estudyante, at television producer sila. Ipinakita ni Yeda Zadov ang kanyang talento sa pagtuklas ng potensyal. Halimbawa, pinili niyang gawing chief of staff ang isang batang babaeng walang karanasan sa militar dahil lang sa napakahusay niyang kakayahan sa organisasyon na akmang-akma sa mabilis na paglago ng operasyon ng unit. Sa karaniwang unit militar, karaniwang veteranong opisyal ang humahawak sa posisyong ito. Ngunit mas pinahalagahan ni Yeda Zadov ang kakayahan kaysa ranggo o tagal ng serbisyo. Ang tiwala niya at magagaling na sibilyan ay nagpalaya sa pag-usbong ng bagong ideya na hindi napigil ng mahigpit na doktrinang pumipigil sa militar ng Russia ng halos 4 na taon. Marahil ang pinakakilalang miyembro ng grupo ni Lazar
ay isang drone pilot na may codename na Fish Now. Bago ang digmaan, si Fish ay may-ari ng maliit na negosyo at mahilig mag-drone. Sa huli, siya ang unang drone pilot ni Yedadzadov noong simula ng unit. Makalipas ang panahon, si Kapitan Fish ay nakabuo ng kahanga-hangang reputasyon. Personal na kinikilala sa pagsira ng mahigit 500 piraso ng kagamitang militar ng Russia. Ngayon, sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, ang grupo ni Lazar ay humaharap pa rin sa ilang malalaking problema. Madalas nang nagbabala si Yedadzarov na hirap pinansyal ang kanyang unit. Sa 2,025 defense budget ng Ukraine, mas mababa sa 75 milyon ang matatanggap ng grupo ni Lazar. Ngayon, maaaring mukhang malaki na iyon, pero malayo pa rin iyon sa sapat para mapanatili ang kanilang malawakang operasyon pagsapit ng huling bahagi ng 2025. Dahil sa kakulangan sa budget, nabawasan ang produksyon ng drone ng unit sa 30% ng kanilang potensyal na kapasidad. At halos 1/4 lang ng kanilang mga sanay na crew ang may drone na magagamit para lumipad gabi-gabi. Lalo itong nakakainis dahil palaging napapatunayan ng unit na kaya nilang maghatid ng resulta sa malakihang antas kapag sapat ang pondo. Patuloy pa rin ang kakapusan sa pondo, kahit determinado si Yedadzarov na patakbuhin ang operasyon sa pinakamatipid na paraan. Isa pang malaking problema ay ang pag-aangkop ng Rusya. Simula noong unang bahagi hanggang kalagitnaan ng 2024 nagsimulang mag-invest ng malaki ang Rusya sa mga electronic warfare system na partikular na dinisenyo para i-jam o harangin ang mga drone. Pinahusay din nila ang mga technique sa pagkamuflaje. Nagsimulang madalas ilipat ang mahahalagang kagamitan. Nag-deploy ng mga pine at nagpakilala pa ng mga usok na tabing at mga sandata laban sa drone para protektahan ang mahahalagang ari-arian. Kailangang mag-innovate ng grupo ni Lazar para manatiling nangunguna, tulad ng pagpapatibay ng koneksyon ng drone laban sa jamming, pagpapalipad ng mababa para iwas radar, o pakikipag-ugnayan sa ibang unit ng Ukranya para alisin ang electronic warfare ng Rusya. Dahil sa nauubos na pondo at limitadong operasyon, maaaring mawala ang kalamangan ng Ukranya sa drone warfare. Wala na ang panahong madaling natutuklasan at sinisira ng mga drone ng Ukranya ang kagamitan ng Rusya sa frontline. Madalas kailangang pumasok ang drone crew ng 20-30 kilometro sa teritoryo ng Rusya para maghanap ng target. Kaya mas delikado at komplikado ang mga misyon. Ngayon, kailangan ng mas maingat na pagmamanman at daan-daang sorties sa bawat matagumpay na pag-atake. Kaya mas doble ang trabaho ng mga piloto kumpara dati. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video, kahit nagpapakita kami ng maraming drone strike na walang nasasaktan kahit sundalong Ruso, sa video madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming content. Nung nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ng YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or footage mula sa front lines, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang pag-usapan ito kaya inilunsad namin ang business basics. Kami mismo ang gumawa nito mula umpisa kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga base ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Dahil dito, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin kahit ayaw ng mga advertiser sa mga paksa namin. Hindi namin pinupunduhan ang site sa pamamagitan ng mga ad, kundi sa pamamagitan ng suporta ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, kung gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Makakatulong ka sa aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.